Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, Yahweh, El Shaddai, the Creator of heaven and earth, for He is holy, He is amazing, He is awesome, He is marvelous, He is righteous, and He loves us for all eternity. And He sent Jesus Christ to us to save us from the wickedness of this world, to cleanse us of our iniquities and transgressions, so that we'll become one with our Father. Jesus Christ is one with our Father, and we are one with Jesus Christ, and so we are one with our Father. We have the singleness of hearts. And I thank the Holy Spirit for pacifying us, giving us peace and hope, reminding us of the righteousness, the goodness of our Father and the sacrifices of Jesus Christ, showering us with gifts and fruits. And so we are blessed every day because we are the apple of the eye of our Father. So last time we read, Genesis chapter 28. It's when Jacob was sent to his uncle Laban, the brother of his mother Rebecca. So nagpaalaman na sila rito ni Isaac. O sige, Jacob, punta ka muna doon sa brother ng mother mo, sa uncle mo, kay Laban. So, very emotional sila dito. And, ang bilin sa kanya, wag na wag kukuha ng wife from the daughters of Canaan. At blines ulit ni Isaac si Jacob. And dumarinig ni Esau na blines ni Isaac si Jacob at binili na kumuha ng wife sa Padan Aram, na kaisa nila, no? Pareho sila ng beliefs. Ngayon, si Esau naman, yung pala ang gusto ng mga magulang ko. Okay, kukuha ako ng wife. Ang gagawin ko, pupunta ako kay Ishmael. Nagpunta siya kay Ishmael. Kumuha siya ng wife doon. So mag-isa lang si Jacob. Jacob was 42 to 45 years old na. Kasi nung nabanggit, no, na si Esau got married, or he got 2 wives when he was 40 years old. So ito si Jacob, he was already 42. Nung time na to, 42 to 45. And then Jacob went from Beersheba, kasi dun sila nakatira, and then going to Haran or Padan Aram or Padam Aram or Damascus. At nagpahinga siya sa may lugar kung saan nagpahinga rin dati si Abraham, dun sa Bethel. Ginawang pinangalan niya na Bethel yon. Siya ang nagpangalan ng Bethel yon kasi house of God, dahil doon niya nakilala, or doon nagpakita si Almighty Father sa kanya in a dream.
At doon din nagpakita dito sa Bethel si Almighty Father kay Abraham, no? So same place. Kagaya nung yung temple na pinagawa ni Solomon, yun din yung lugar kung saan isa-sacrifice ni Abraham si Isaac, no? So same place din yon. Yung Moriah, land of Moriah, na naging pagmamayari ni Arauna, na binili ni David dahil doon niya nakita yung angel of the Lord when he was being punished, si David, no? And then yun ang ibinili niya sa kanyang anak na si Solomon, na yun ang magiging place of worship. Doon itatayo yung temple of God. Sa ngayon, wala na yung itinayo na temple na yun. Dumating na si Jesus Christ. Ang temple ni Almighty Father ay ang hearts natin. And we are the church. Pag mag-gather tayo, sama-sama tayo, tayo ang church. Hindi yon isang religion. Mga tao who believe in Jesus Christ and the Almighty Father. Yun ang church. Kasama si Jesus Christ, God, si Jesus Christ, si Almighty Father. Siya ang ating Creator. At ang worship natin, si Jesus Christ at si Almighty Father and the Holy Spirit, wala nang iba. So, yun ang church. Yung ibang mga tao na nagsasabi na iba ang kanilang itinuturo sa mga tao, those are false teachers. Hindi sila nagbabasa ng Bible. At hinihila nila ang mga tao sa impyerno. At meron pa, no, na sinasabi nila na si Jesus Christ daw at saka si Almighty Father ay isa lang. Singleness of heart, pero magkaiba sila. Iba si Almighty Father, iba si Jesus Christ. Gaya tayo, kaisa tayo ni Jesus Christ. Magkaiba tayo kaysa kay Jesus Christ, pero singleness of heart. Yun ang ibig sabihin. Kasi merong ang tawag doon, oneness pa yon. Na sinasabi, isa lang daw, si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father. Singleness of heart. Pero magkaiba sila. Kaya nga ang throne, diba, sa Book of Revelation, God Almighty and the Lamb. So dalawa, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. No? May iba namang turo, sabi si Jesus Christ daw, hindi raw God. So, bakit nandoon sa Book of Revelation si Jesus Christ katabi ni Almighty Father? Dahil si Jesus Christ yung the Lamb. At si Jesus Christ din yung magja-judge sa people at the last days. Oh. Ano nyo yun? Kaya mali-mali ang turo ng mga tao. At may mga tao rin na sinasabi, iba naman na may isang babae na siya ang magme-mediate kay Jesus Christ at si Jesus Christ naman nagme-mediate kay Almighty Father. Bakit ang daming mediator? Iisa lang ang mediator natin, si Jesus Christ. He is our friend. Kaya kung saan man tayo devoted, dapat devoted tayo kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang nagbigay ng kanyang buhay para sa ating lahat. He suffered, He died, and rose again from the dead after 3 days. Wala nang iba pa. Si Jesus Christ lang yon. Kaya yung may nagsasabi na may babae na nag-ascend to heaven, hindi totoo yon. Ano lang yon? Assumption. Assuming. Hindi yun
true, no? Naintindihan natin, ha? Assuming lang yun. Ina-assume lang yun. At sinabi lang yun, itinuro yun ng mga 1940s or 1950s. At si Jesus Christ, hindi niya kailangan ng representative dahil buhay si Jesus Christ. Siya ang high priest. Ngayon, dito sa Genesis chapter 29 naman, balik naman tayo sa recap ulit natin, ano? Genesis chapter 29. Dahil sa utos ng kanyang father, pagod na pagod si Jacob. Mag-isa lang siya nag-travel. Gutom na gutom. Wow. May nakita na siyang mga tao. Makita niya yung tao na yun, pinagtanungan niya kung asa na si Laban. Buhay pa ba si Laban? How is he? Okay pa ba siya? Kasi nga, 40 years old, 42 years old na dito si Jacob. So, matanda na rin si Laban kasi nanay niya, ilang taon na din, di ba? Kuya ng mother niya yon, si Laban. Ito ang kanyang daughter, sabi ng mga tao. Ayun, si Rachel. Kasama ang mga sheep kasi shepherdess si Rachel. Parang ano, uy, shepherdess. Ako shepherd din ako. Parang ganon si Jacob kasi. Nag-aalaga din ng mga hayop. Expert din siya sa pag-aalaga. Goats, cattle, yung mga herds, no? Saka yung tungkol sa mga plants. Expert siya, pati na rin sa pagbibuild ng kung ano ng bahay. Yun ang kanyang mga pinagkakaabalahan. At pagluluto, no? Lahat na expert si Jacob except hindi lang siya physically active, unlike Esau. Si Esau, iba naman ang kanyang talent. At since introvert, itong si Jacob, laging nag-iisip siya. Bakit yung mga animals ganon kumain? Bakit yung mga puno? Marami siyang mga katanungan. Si Jacob, ganon yung mga introvert, lagi nag-iisip, anong nangyayari sa mga animals? Bakit ganon? Bakit ganon ang mga ways ng animals? Yung mga puno, ba't ganyan? So, pinag-aaralan niya yon. Kasi wala namang school noon. So, nung makita niya si Rachel, pinainom niya yung mga dala ni Rachel ng mga flocks. Tapos, hindi naman napigil ni Jacob yung kanyang emotion. Hinalikan niya si Rachel at saka umiyak na siya. Walang mali siya tong halik na to, no? Yung parang halik ng isang kaibigan na nangungulila. Dahil nga mag-isa lang siya. Almost a month siya naglakad, sumakay ng camel niya, pagod siya. Emotional siya, yung magulang niya, first time lang niyang iwan dahil 42 years niyang kasama, tapos iiwan niya. So meron din siyang, kung hindi ko lang sana ginawa yun, kung hindi ko lang sana sinuway or kinuha yung dapat na mamanahin ni Esau, dapat nandun. Meron din siyang mga ganong pumapasok sa isip niya, no? So, mixed emotions siya. And then nakita niya nga si Rachel, parang ano siya, yung nakahinga siya ng maluwang dahil nakakita siya ng kamag-anak
related sa kanya. So, doon niya naibuhos kay Rachel. Naging close naman sila ni Rachel. At first, magkaibigan lang sila. And then, na-develop. Na-develop. And then, ito namang si Leia. Siyempre, matanda si Leia. Ay, silang dalawa pala. Medyo mag-isa lang si Leia, no? Kasi nga, yung mata ni Leia, may diferensya. Hindi symmetric. Yung mukha. At saka payat. Itong si Rachel, maganda yung kanyang katawan. Maganda sa paningin. Ano man tawag doon? Eye candy. Narinig ba yung word na eye candy? Yung pagtingnan mo, yung ganda niyang tignan. Pero may makikita ka rin isang tao na parang hindi ko gustong tignan yon. Gusto ko lang ito tignan. Ganon na. Yan, eye candy. So, ito namang si Rachel, tumakbo sa kanyang tatay. Tatay, ito na yung anak ni Tita Rebecca. So, ini-interview niya siya, nagkwentuhan sila. And then, umabot na siya sa 1 month. Tumutulong-tulong sa household chores at saka sa mga pag-aalaga ng hayop at saka sa mga puno. Si Jacob, kasi ng kanyang expertise. Ngayon, tinanong ngayon ni Laban, total kamag-anak kita. Pinaglilingkuran mo ko. Ano ba ang sweldo mo? Wala, hindi ka pa sinusundo, di ba? Ang usapan ninyo ng nanay mo, ipapasundo ka dito pag hindi nagalit yung kapatid mo. Wala pa rin eh. So, dito ka muna. Ngayon, magtrabaho-trabaho ka dito. Anong sasweldohan naman kita eh. Magkano ba sweldo mo? So, dalawa ang kanyang anak, si Leia at saka si Rachel. Laban. Pero, aside from Leia and Rachel, meron pa siyang mga anak syempre na iba. No? Si Laban. So, yung mata ni Leia, medyo kirat or wall-eyed ba to? Pero, Rachel was beautiful of form and appearance. Yung forma niya, ng katawan niya, maganda. Pati yung tingin sa mukha, maganda. Parang perfect. Napamahal na rin si Jacob kay Rachel. Kasi, close niya. Siya ang unang na-meet. Kung anong problema niya. Si Rachel ang kausap niya. At maganda tignan. Ang mga lalaki, very visual. So, instead na si Leia, parang hindi ko type si Leia. Si Rachel lang gusto ko. So, ang gusto niyang sweldo, I will serve you 7 years for Rachel, your younger daughter. Hindi niya sinasabing youngest daughter, kundi younger. So, meron pang mga sumunod na pang mga anak na babae at lalaki. Ha? Sabi naman ni Laban, sige, mas mabubuti pang sayo ko na nabigay si Rachel kaysa sa mga ibang lalaki dyan. Kung sino-sino lang. Sa ikaw na lang. At alam kasi ni Laban na itong si Jacob, siya ang tagapagmana ni Isaac. Dahil alam niya yung capability, gaya nung kinuha si Rebecca, di ba, binigyan agad siya ng nose ring, binigyan agad siya ng gold, tapos mga pasalubong. So, alam ni Laban. At alam niya na si Jacob ang magmamana ng lahat, dahil nga kaya siya nagpunta dito kay Laban, isinabi niya na nagtatago siya dahil yung kapatid niya baka patayin siya dahil sa kanya lahat binigay ang blessing. So, alam ni Laban yun. Ang ginawa nga ni Jacob, he served 7 years for Rachel. Pero, mabilis lang ang 7 years. No? Binanggit na naman ng 7. It's a complete number. Completion. So, tuwing nagkikita sila, parang inspired siya magtrabaho. Hindi nagsasawa, ganon. Inspired magtrabaho. Tuwing kinikilig ako, ganon.
Dito nagkakatinginan siguro sila. Ay, kinikilig ako. Ay, masaya ako. Tapos tuwing kakain sila, magkasabay sila kakain, no? Pero hindi sila nagtatabi. Ibig sabihin, hindi sila nagtatabi sa isang tent. Pero magkasama sila. No? Magkasama sila. Hindi lang sila sa isang bahay. Dahil si Laban, mayroon din siyang mga iba-ibang mga tent pa. Pero si Rachel, hindi siya pupunta doon dahil di naman niya asawa eh. Si Jacob pa. Ngayon, after 7 years, sabi ngayon ni Jacob kay Laban, ibigay mo na sa akin yung wife ko. Di ba nagtrabaho ko sa 7 years? Wala akong sweldo. Ang sweldo ko, yung wife ko. Ibigay mo na siya sa akin. 7 years na eh. Tagal ng panahon. 7 years. For my days are fulfilled that I may go into her. So, ang mga edad dito ni Jacob was 47, 48, 49, mga ganon, ano? 49, 50. Gusto ko nang magkaroon ng anak. And Laban gathered together all the men of the place and made a feast. So walang ceremony kundi sige, ibibigay ko na sa iyo ang anak ko, pero meron tayong kainan dito, magiinuman tayo. It's a celebration. Dahil nga magkaasawa na or magiging katabi na niya si Rachel. Pero dahil sa medyo nakainom siya, medyo tipsy si Jacob. Ito naman si Leah. May inggit din si Leah, no? Kaasawa na yung kapatid ko. Maganda kasi siya. Ako wala namang nagkukuha sa akin na gawing asawa kasi hindi naman ako maganda. May insecurity rin itong si Leah. Pero itong si Laban, isip niya, hindi makakapag-asawa itong si Leah. May diferensya yung mukha ni Leah. Aminado naman eh, dahil kung naniniwala siya na may magkakagusto kay Leah, hindi niya ibibigay si Leah kay Jacob. So naniniwala siya na wala magkakagusto kay Leah. Kaya si Leah, una pa lang, si Leah ang ibibigay ko. Una pa lang. Imagine 7 years, hindi nakakuha ng asawa si Leah. No? Iniisip sana makakuha ng asawa si Leah para may bigay ko si Rachel kay Jacob. Pero after 7, walang kumuha kay Leah. Si Leah talaga ibibigay ko dito. Inuman tayo. O, nag-inuman. And then, nung gabi na, madilim na, lampara lang noon, wala nang pumasok na sa tent. Ang ipinasok niya sa tent si Leah. Kunyari, ayaw pa ni Leah. Ayoko, ba't ako? Hindi naman ako ang gusto niya eh. Hindi naman ako ang gusto ni Jacob eh. Pumasok ka na. Kasi kung hindi ka pumasok dyan sa tent, hindi ka makakapag-asawa, hindi ka makakapag-anak. Wala tayong choice. Sige, payag na rin si Leah. Kasi kung hindi naman payag tong si Leah, ba't ako papasok? Ayoko. Payag na rin si Leah. Gusto na rin niya magkaanak. And brought her to Jacob and he went into her. Hindi alam ni Jacob, katabi niya si Leah. Hindi naman niya kasi kahit na madali, lagi niya nakakasama. Siyempre, first time lang niya nakatabi. Halimbawa, kung yakapin man niya, no? Hindi niya malalaman kasi nga first time lang niyang mahawakan. Kasi kung matagal na niyang nahahawakan si Rachel, ma-distinguish na, hindi dito si Rachel, bakit buto-buto to? Bakit payat itong si Leah? Hindi to si Rachel. Pero, kasi nga, first time lang niyang mahawakan si Leah, akala niya si Rachel yon. At madilim. Ha? Verse 24, no? Nag-recap pa lang tayo kalating oras na. And Laban gave his maid Zilpah to his daughter Leah as a maid para may assistant si Leah.
Tapos, kinaumagahan, ano nangyari? Sabi niya, ano nangyari? Teka, nakahubad ka, nakahubad din ako. Ba't ikaw ang katabi ko? Hindi naman ikaw ang gusto kong katabi, ah. Ano nagawa si Leia? Wala na, nangyari na. O, asawa mo na ako. Ano ka ngayon? Nagulat siya si Leia ang katabi niya. So, masama ang loob ni Jacob. Sama ng loob ko, ah. Hindi naman to ang gusto ko, eh. Si Rachel ang gusto ko. Ba't ito ang pinasok mo sa akin si Leia? Hindi nga kami nag-uusap ni Leia. Hindi kami close ni Leia. Ano ba yan? Di ba na pinag-usapan natin kay Leia ako? Ay, kay Rachel ako. Kaya ako nag-serve sa'yo ng 7 years. Nag-antay ako ng 7 years. Ang tagal nun. Eh, bakit niloko mo ko? Yun ang sweldo ko, si Rachel. Hindi ko naman sinabing ang sweldo ko ay si Leia. And Laban said, it must not be done so in our country. Hindi pwede na mag-asawa ang bata na mauna kaysa sa sa firstborn. Hindi pwede yun. Gumawa na ng dahilan si Laban. Kasi nga, pag hindi ginawa ni Laban yun, hindi makakapag-asawa si Leia. Dahil wala kang nagkakagusto. Kasi kung may nagkakagusto rito, matagal na itong nakuha si Leia. Ha? Ngayon, ang usapan, 1 week muna. Sige, 1 week, patapusin mo yung honeymoon stage ninyo ni Leia. Ibibigay ko rin sa'yo si Rachel. Ha? After 1 week, ibibigay ko sa si Rachel. Pero, magtrabaho ka ulit sa akin ng 7 years. So, ganun nga ang ginawa ni Jacob. Napilitan na si Jacob. Ito na nga si Leia. May nangyari na sa kanila. Naging asawa na niya. Kahit walang ceremony, ibig sabihin kasi no, pag may nangyari na, naging isa na sila. Okay? Ngayon, after 1 week, si Rachel na ang nakatabi naman niya. O, di nalungkot na si Leia. 1 week lang pala ang kasiyahan ko. Nandiyan na si Rachel. So, binigay ni Laban si Bilha kay Rachel bilang isang assistant. At nagtrabaho ulit si Jacob ng 7 years. So, total of 14 years. Ilan taon na si Si Jacob, 42 plus 7, 49 plus 7 ulit. Ilan? 49, 57. Tama ba? Hindi marunong So, ganun ang edad niya, no? 57, 56. Ni Jacob. After para matapos yung kanyang wage na 14 years. So, kahit kasama niya si Rachel, nagtatrabaho pa rin siya para kay Rachel ng another 7 years. So, nagkakatabi pa rin naman sila ni Leia. Pag merong period, si Rachel. O, doon ka muna kay Leia. Ha? Pero laging nakatabi si Jacob kay Rachel kasi si Rachel lang mahal niya. Pero syempre, pinafulfill din niya ang kanyang responsibility para kay Leia. So, nabuntis si Leia. Ang pangalan ng panganay, si Ruben. So, si Ruben, tsaka si Bilha ba yun? Nalilimutan ko Ruben and Bilha. O, si Ruben at tsaka si Bilha nagkaroon ng relasyon. No? Tinatabihan ni Jacob si Bilha. Tapos yung panganay naman niya si Ruben, tinabihan din yung kanyang concubine. So, hindi tama yon. Okay? Kaya yun yung kasalanan ni Ruben kay Jacob. And then, ang naging pangalawang anak niya ay si Simeon.
kahit tumatabi si Jacob kay Rachel, hindi nabubuntis si Rachel kasi. Kaya buntis ng buntis itong si Leah. At saka yung pagbubuntis, 9 months yun, di ba? So, minsan sa isang taon, humahabol. Halimbawa, pagkapanganak lang, buntis ulit, no? Humahabol. Kaya yung age nila dikit-dikit. Minsan sa isang taon, 2 bata ang pinanganak. Pero magkaibang 9 months. Magkaibang days. Magkaibang months pinanganak. And then, ang pangatlong anak ay si Levi. Dito galing si Moses. Kay Levi. Levi means attached. Kasi feeling ni Leah magiging attached na sa kanya si Jacob. Super insecure, no? Si Leah. And then, ang kanyang 4th child, lalaki uli, si Judah. Judah means praise. Dito galing si Jesus, associated si Jesus kay Judah. Because Jesus was adopted by Joseph. Si Joseph naman from the lineage of Judah. Ngayon dito tayo sa Genesis chapter 30. Makukumpleto na natin yung anak ni Jacob. Now when Rachel saw that she bore Jacob no children, kasi hindi siya nabubuntis, Rachel envied her sister. So parang sila may insecurity. Ang insecurity ni Leah, hindi siya mahal ni Jacob. Ang insecurity ni Rachel, hindi siya nabubuntis. So lahat ng tao na may insecurity, hindi nawawalan. Lahat tayo, lahat ng kung anong merong kulang sa buhay natin, naiinggit tayo sa kapwa-tao natin. And Jacob said to Jacob, "Give me children or else I die." Ngayon, tungkol sa inggit, no? Kahit ang isang tao, sobrang perfect na niyang tignan, may insecurity pa rin siya. Ang isang tao, kahit sobrang talino na niya, may insecurity pa rin siya. Ang isang tao, kahit mayaman na siya, may insecurity pa rin siya. Bakit merong ganong tao? Bakit tayo ganon? Dahil nga sa heart natin, there's a missing piece in our hearts that only our Father can fill. It's a void. Anong void yon? Si Jesus Christ yon, na nasa heart natin dapat. Yun lang ang makakapagkumpleto sa atin, magiging fulfilled tayo. At si Jesus Christ, kaisa ni Almighty Father. Okay? Lagi natin isipin yun. But they are different, no? Pero kaisa ni Jesus Christ, si Almighty Father. Singleness of heart. At pagkaisa natin si Jesus Christ, kaisa na rin natin si Almighty Father. Singleness of heart. Huh? Verse 2 of Genesis chapter 30. And Jacob's anger was aroused against Rachel, and he said, "Am I in the place of God? Diyos ba ako? Who has withheld from you the fruit of the womb?" So she said, "Here is my maid Bilhah. Go into her." Ito si maid ko. Si Bilhah. Nadamay pa yung kanyang maid. Walang alam dyan. Tabihan mo yung maid ko. And she will bear a child on my knees. Pag nanganak siya, nandun ako. Present ako pag nanganak si Bilhah. Yung pag nanganak sa kanya, dumaan sa kanyang katawan, lumabas sa kanyang katawan, nandun ako. She will bear a child on my knees. Parang ako na rin yung nanganak. Kasi tuhod, binanggit no yung tuhod. Ibig sabihin, parang ako na rin yung nanganak. That I also may have children by her. Sabi ni Rachel. Then she gave him Bilhah, her maid, as wife, and Jacob went into her. Kakabutan ng ulo si Jacob. Ano ba naman to? Pangatlo na to So, babae na ang nagde-decide, di ba?
malaki ang malaki ang role ng mga babae sa Bible. akala ng mga tao wala yung mga babae, hindi, ang laki ng role ng mga babae sa Bible. Dadami ba ng ganito kadami yung anak ni Jacob? Kundi itong mga babaeng to ay nag-aaway-away. Mga babae, ha? Tapos sasabihin niyo patriarchal. Kahit sabihin niyo pang patriarchal, yung mga babae na ang nagdedesisyon. Sa pangalan lang, nagiging patriarchal. Sa pangalan lang. Pero yung mga pagdedesisyon, yung mga babae pa rin, ano? Ha? Then she gave him Bilhah her maid as wife, and Jacob went into her. So sa ibang naman, tent. Ito ang tent ni Leah, tent ni Rachel. Ito dito ka sa tent ni Bilhah, maid ko. Tabihan mo siya. Sige na, go na. Please, nagmamakaawa pa si Rachel. And Bilhah conceived and bore Jacob a son. And then Rachel said, God has judged my case, and he has also heard my voice and given me a son. And therefore, she called his name Dan. So si Rachel ang nagpangalan ng Dan kay Dan, na anak ni Bilhah. And Rachel's maid, Bilhah, conceived again and bore Jacob a second son. Tabihan mo ulit si Bilhah. Kapapanganak lang ni Bilhah, di ba? Tabihan mo ulit. So, tinabihan ulit si Bilhah. Then Rachel said, with great wrestlings, I have wrestled with my sister, and indeed I have prevailed. So she called his name Naphtali, kasi it's a competition, nakikipagkompetensya sa kanyang sister. No? Kasi nga, yung sister niya, ang feeling ni Rachel, nalalamangan siya ng sister niya kahit na hindi mahal ni Jacob yun, kasi nga may anak, 4. Ngayon, itong si Leah naman, feeling niya nalalamangan siya ni Rachel kasi nga si Rachel ang mahal. Kahit marami siyang anak, mahal si Rachel. When Leah saw that she had stopped bearing, no, pag tumatabi si Jacob sa kanya kasi paiba-iba ng tent si Jacob, 3 ng tent ang kanyang pinupuntahan. When Leah saw that she had stopped, hindi na ako nabubuntis dati, buntis agad ako sabi ni Leah. She took Zilpah, her maid, and gave her to Jacob as wife. Kinuha na niya yung kanyang maid. Zilpah, ikaw na, it's your turn to shine. Zilpah, ikaw na. Pasok, Zilpah. And Leah's maid, Zilpah, bore Jacob a son. Pinilit din nila, tabihan mo si Zilpah. Bakit tinatabihan mo yung maid ni Rachel? Dapat yung maid ko rin tabihan mo. Oh, naku, responsibilidad ko na naman to. Si Jacob. Ano ba naman itong mga babaeng to? So, para wala ng gulo, sumusunod si Jacob. Para hindi naman gulo-gulo itong mga babaeng ito. Nag-aaway-aaway, pinag-aawayan. Sige, tatabihan ko na ito si Zilpah. Kayo na kaya kay Zilpah ba? O sige, Zilpah. Bukasan ako. Record. Then Leah said, a troop comes. So she called his name Gad. No? Anak ni Zilpah kay Jacob, si Gad. And Leah's maid, Zilpah, bore Jacob a second son. O, kanina ulit ako tatabi. Tabihan mo ulit si Zilpah. O, kapapanganak lang ni Zilpah. Tabihan mo ulit. Then Leah said, I am happy, for the daughters will call me blessed. So she called his name Asher, or happy. Now, when Reuben went in the days of wheat harvest and found mandrakes in the field and brought them to his mother Leah, then Rachel said to Leah, please give me some of your sons as mandrakes. Mandrakes, ito ay tumutubo. Para siyang
halamang root. Para siyang ginseng, pero hindi siya ginseng. Kasi itong mandrakes, may poisonous property, no? Ito, nabasa ko. Yung mandrake, yung ibang mga tao ginagawang amulet for good luck. Kasi nga, korting tao itong mandrake. Root crop siya. Para siyang luya, pero korting tao. Para nga ang ginseng, pero iba sa ginseng, no? It's an aphrodisiac, and to treat infertility, its use for the first century was as a sedative and anesthetic in surgical procedures. So, ginagamit din sa science, sa surgery. Pero, merong poisonous property to. It was used as a soporific or sleep-inducing and pain-killing plant for many hundreds of years. Mandrake is a powerful narcotic, emetic, sedative, and hallucinogen. Its poisons can easily lead to death. Pag nasobrahan ka, mamamatay ka. Kasi, bakit? Merong confusion, drowsiness, dry mouth, heart problems, vision problems, overheating, hindi overeating, overheating, problems with urination and hallucination. Ito yung mandrakes na hiningi ni Rachel kay Leah dahil ang nakakuha ng mandrakes, nakapag-gather or nakapag-harvest was Reuben, the firstborn. Bakit naghihingi si Rachel ng mandrakes kay Leah? Dahil alam niya na merong aphrodisiac at saka it treats infertility. No? In the olden days, baka dito ako na mabubuntis. Kaya naghihingi siya. Pero hindi tayo sure. Kasi lahat pa rin ay nakabase kay Almighty Father. So, ano sabi ni Rachel? Please give me some of your sons as mandrakes. Verse 15, but she said to her, is it a small matter that you have taken away my husband? Napakaliit ba na bagay na yung asawa ko nga kinuha mo? Would you take away my sons as mandrakes also? Pati ba naman yung mandrake na nakuha ng anak ko, kukunin mo pa rin? Gusto ko lang sabihin sana kay Leah, no? Hindi ka naman pinili, Leah. Hindi naman siya pinili, di ba, no? Pero dahil sa feeling niya na meron siyang karapatan, no? Sa asawa niya na. Pati ba naman yung mandrake ng anak ko, kukunin mo pa rin? Si Jacob na lagi mong katabi, ayaw umalis sa'yo. Pag wala siya sa mga tent, ni Bila, ni Zilpa, wala sa tent ko, asaan lagi nakasiksik si Jacob? Nasa'yo. And Rachel said, therefore, he will lie with you tonight for your sons as mandrakes. Sige na nga, payag na ako. Bigyan mo ako ng mandrake, makakatabi mo ngayong gabi si Jacob. Hindi ko siya papapuntahin sa tent ko. Sa tent mo siya, sa tent mo ko siya papapuntahin. Hindi aayawan ko siya. Ipagsasara ko siya ng tent. Basta bigyan mo lang ako ng mandrake. Kasi nga may paggagamitan si Rachel pag gusto niya to treat infertility kasi nga wala siyang anak. Pero hindi nakakabuntis to, ha? Poisonous nga eh. Pag nasobrahan. And ito rin yung isang rason kung bakit mabilis ang nabatay si Rachel. Huh? Verse 16, when Jacob came out of the field in the evening, Leah went out to meet him and said, you must come into me, for I have surely hired you with my sons as mandrakes. And he lay with her that night. Nasa field si Jacob, nagtatrabaho ng maayos. Sasalubungin ni Leah. Oops, sa aking katutuloy. Kasi binigyan ko ng mandrake si Rachel. Sabi niya sa akin katutuloy. Ha?
I hired you. For I have surely hired you with my sons as mandrake, kapalit ng mandrake ng anak ko na ibinigay ko kay Rachel. Ngayon, ikaw ngayon ang magiging katabi ko dahil usap na kami ni Rachel. Tabihan mo ako ngayon. Hindi pwedeng hindi. And he lay with her that night. Sige na nga. And God listened to Leah, and she conceived and bore Jacob a 5th son. So nabuntis si Leah. Leah said, God has given me my wages because I have given my maid to my husband. So she called his name Issachar, or wages. Then Leah conceived again and bore Jacob a 6th son. And Leah said, God has endowed me with good endowment. Now my husband will dwell with me. Laging umaasa si Leah, no? Umaasa siya na dumadami ang anak ko, sa akin na siya, sa akin na si Jacob, sa akin na siya. No? Pero ibang tinutibok ng puso ni Jacob. Kahit marami na akong anak sa'yo, iba pa rin yung nasa heart ko. Si Rachel pa rin. Siya pa rin. So, si Leah umaasa siya, ang dami ko ng anak, because I have borne him 6 sons. So, she called his name Zebulun, or dwelling, kasi mag-stay na siya sa akin, hindi na siya mag-stay dun sa tent ni Rachel. Pero umaasa siya, pero hindi naman talaga siya ang tunay na pinili. Ba't siya umaasa, di ba? Parang nasasaktan lang din siya. Sana tinanggap na lang niya, 'di ba? Na okay lang. At least ako, madami na akong anak, kahit hindi na siya sa akin mag-stay, gano'n. Nakikialam ba ako? Ano ba yan? Verse 21, afterwards, she bore a daughter and called her name Dinah. Nagkanak naman ng babae si Leah. Ang pangalan ay Dinah, or judgment. Isa-isang anak na babae. Usually, pag maraming anak na lalaki, ibig sabihin yung lalaki, mataas ang kanyang testosterone level. Ngayon, usually pag ang lalaki, ang mga anak niya ay babae, mababa ang kanyang testosterone level. I-check nyo yon sa science. I-check nyo ngayon kung ilan ang anak ninyo ng mga babae, ito ang lalaki. Pag puro babae, bakit puro babae ang mga anak natin? Mababa ang iyong testosterone level. Ngayon kung puro anak mo, lalaki, mataas ang testosterone level. Huh? Verse 22, then God remembered Rachel. God listened to her and opened her womb. Binigyan na ni Almighty Father ng anak si Rachel. Pinakinggan na ni Almighty Father si Rachel. And she conceived and bore a son and said, God has taken away my reproach, or yung aking kahihiyan tinanggal ni Almighty Father. So she called his name Joseph, or he will add, and said, the Lord shall add to me another son. So may faith din tong si Rachel, no? Magdadagdag pa si Almighty Father dahil sa panganak sa akin. Alam ko. Kaya nga tinawag niyang Joseph, he will add, and said, the Lord shall add to me another son. And it came to pass, verse 25. So, madami na siyang anak, no? Ilan na yon? 13, kasama si Dinah. At natupad yung fulfill ni Almighty Father, yung pangako niya kay Jacob, na magkakaroon siya ng maraming anak. Hindi lang na-elaborate na galing pala sa 4 na babae. Kasi nga, yung pagkakabuntis ay parang simultaneously buntis si Bilha, mamaya buntis na naman si Zilpa, tapos buntis tong si Leah, no? So, yung pag-aanak, humahabol yung edad nila. And it came to pass when Rachel had born Joseph that Jacob said to Laban,
Send me away that I may go to my own place and to my country. So, nung time pala na to, wala pa si Benjamin. No? So, 12 pa lang. Yung kanyang anak. Including Dinah. So, nag-isip na si Jacob. Send me away that I may go to my own place and to my country. Gusto ko nang umuwi. So, 14 years. And then, nagtrabaho siya for 6 years. So, 20 years siyang wala. Pagbalik niya, buhay pa rin si Isaac. So, siya, 42, no? Plus 20, 52. 62 years old na siya nito. 62, 63, 64, mga ganon. And then, Isaac, he was 60 nung nagkaroon siya ng anak. So, mga 120, no? Give or take yung kanyang edad. Give me my wives and my children for whom I have served you and let me go. Pauwiin mo na ako. Etong si Laban, meron siyang record na ayaw niyang paalisin yung mga tao sa kanyang tabi. Gaya ni Rebecca, di ba? Pinipigil niya nun. Huwag ka muna umalis, Rebecca. Dito ka muna. Magstay ka muna ng 10 days dito. No? Parang si nanay ni Laban tsaka si Laban nag-usap. Huwag mo natin paalisin si Rebecca. Dito muna siya. Ngayon, ito naman si Laban, pinipigil niya si Jacob. Kasi nga naman, ito si Jacob, dumating na mag-isa at aalis siya, ang dami niyang daladala. Mag-isa lang, sarili lang niya ang daladala niya, no? Si Jacob. Pero pag uwi niya, ang dami niyang dala. 4 na babae, may mga bata, may mga animals pa. Ang daming, may mga servants pa. Talagang the Almighty Father blessed Jacob because the Almighty Father fulfilled His promise to Jacob. Give me my wives and my children for whom I have served you and let me go. For you know my service which I have done for you. Alam mo naman yung trabaho na ginawa ko sa'yo, di ba? Nahirapan ako. Ha? Faithful ako sa'yo. Loyal ako sa'yo. Ginawa ko lahat ng mga trabaho na dapat kong gawin. Hindi ko isinawalang bahala yung mga trabaho na pinigay mo sa akin. Hard worker ako. No? Tsaka very patient. Itong si Jacob. And Laban said to him, please stay, if I have found favor in your eyes. For I have learned by experience that the Lord has blessed me for your sake. Dumami yung mga animals ko dahil sa'yo. Kaya magstay ka na lang dito. Pinipigil niya, ba't maggalto si Laban? Merong abandonment issue itong si Laban. Verse 20, then he said, name me your wages and I will give it. Sabi mo sa akin kung magkano gusto mong sweldo. Bibigay ko sa iyo. Sabi ni Laban. So Jacob said to him, you know how I have served you and how your livestock has been with me. Kilala mo ako kung paano ako magtrabaho. Maayos, di ba? Ang ganda-ganda ng usapan natin. Ngayon, nung yumaman ka na, nag-iba ka na. Ba't nagkaganyan ka, Laban? Kasi nga, dumami rin ang properties ni Laban. Kaya ayaw niyang paalisin si Jacob. For what you had before I came was little. Alam mo, Laban, nung dumating ako dito, konti lang ang mga ari-arian mo, di ba? And it has increased to a great amount. Masyado na ngayong dumami ang properties mo. In the span of 20 years. The Lord has blessed you since my coming. Pinagpala ka ni Almighty Father nung dumating ako. Ganon si Almighty Father. Pag binibless ni Almighty Father, yung kanyang servant, damay pati yung mga tao sa kapaligiran ng kanyang servant. And now, when I shall also provide for my own house, ngayon gusto ko nang magsarili. To provide for my own house. Gusto ko na mag-focus sa sarili kong property. Hindi na ako magtatrabaho sa'yo, mag-focus na ako sa pamilya ko. Ang dami ko ng mga anak. 4 na yung mga babae na nasa kasama ko.
Ang dami ko ng servant. Malaki na ang responsibility ko, kaya dapat may own house na ako. So he said, what shall I give you? And Jacob said, you shall not give me anything. Ano bang bibigay ko dapat sa'yo? Wala kang bibigay sa akin. Hindi ko kailangan yan. If you will do this thing for me, I will again feed and keep your flocks. Wala kang ibibigay sa akin. Kung ito ang gagawin mo sa akin, papakainin ko ulit ang mga flocks mo. Let me pass through all your flock today, removing from there all the speckled and spotted sheep, and all the brown ones among the lambs, and the spotted and the speckled among the goats, and these shall be my wages. Yung mga goats, tsaka yung mga lambs sa herds mo, may mga batik-batik doon. Pag may batik-batik, ibig sabihin, hindi yan na puro, parang ayaw nila, parang pangit sa paningin, no? Yun ang aking sweldo, yung may batik-batik, yung mga speckled ones, yung spotted sheep, akin yun. Sabi ni Jacob, so my righteousness will answer for me in time to come, when the subject of my wages comes before you. Mabibigyan ako ng justice. Pag nakuha ko yung wages ko, yung sweldo ko sa'yo, mabibigyan ako ng justice. Everyone that is not speckled and spotted among the goats and brown among the lambs will be considered stolen if it is with me. Ngayon, kung sino man yung speckled or spotted, yung may mga batik-batik, yung may kulay man na kahit ano dyan, na hindi, na nasa akin ba, may puro na animal, walang batik-batik, nakita mo sa akin, it's considered stolen. Kasi dapat ang mga pagmamay-ari ko lang, mga batik-batik. Yun ang ibig sabihin ni Jacob. Pag hindi batik-batik, nakita mong nasa akin, ninakaw ko yon, ibig sabihin, kasalanan ko yon, pagbabayarin ko yon. Kasi ang sa akin lang, usapan natin yung mga batik-batik. Yung speckled and spotted. Verse 34, and Laban said, oh, that is where according to your word. O yan, usapan na yan ha. Ikaw na nagsabi sa akin yan. Na kung yung mga batik-batik, yung mga hindi puro, yung hindi magaganda, yun ang sayo, diba? Usapan na natin yan. Verse 35. So, he removed that day the male goats that were speckled and spotted, all the female goats that were speckled and spotted, everyone that had some white in it, and all the brown ones among the lambs, and gave them into the hand of his sons. So, tinanggal lahat ng mga spotted or speckled goats, pati na yung mga lambs, male and female. Binigay niya sa kanyang, isinegregate niya, hinihiwalay niya. Lahat na may mga, sa tingin ay parang impurity, no? Kasi nga, may ibang kulay. Verse 36, then he put 3 days' journey between himself and Jacob fed the rest of Laban's flocks. Ngayon, pinapakain pa rin ni Jacob yung mga alaga ni Laban. Pero meron na silang usapan na may tungkol sa mga batik-batik. Dapat batik-batik yung kay Jacob. Pag hindi batik-batik or pag puting-puti, ibig sabihin ninakaw yun. Now Jacob took for himself rods of green poplar. Yung green poplar, ano to? Sanga. Sanga ng puno. And of the almond and chestnut trees, mga sanga to. Peeled white strips in them. Binalatan niya, no? Para lumabas yung white. And exposed the white which was in the rods. Kasi ang kulay ng mga branches ng trees, diba, green or brown. So, para lumabas yung white, tinasahan niya. He peeled it. And the rods which he had peeled, he set before the flocks in the gutters, in the watering troughs,
where the flock came to drink, so that they should conceive when they came to drink. Inilagay niya yung mga kanyang mga binalatan na mga kahoy, mga branches, doon sa may gutter, sa may inuman ng tubig. Para pag nagpunta doon yung mga flocks, yung sheep tsaka yung goat, pag iinom sila, makikita nila ngayon habang umiinom sila, yung branches na peeled off na mga na may white, na green, so parang batik-batik ang tignin nila, no? So habang umiinom yung mga animals, pag tingin nilang ganon, yun ang kanilang makikita. So the flocks conceived before the rods. So nabuntis ngayon yung mga flocks. And the flocks brought forth streaked, speckled, and spotted. So habang umiinom sila, nakikita nila yung rod na speckled, na may design. So nag-asawa na yung mga hayop, di ba? So nung nagnganak ngayon yung mga hayop, hindi sila white. Batik-batik sila. Kasi nga, sa inuman nila, mayroong mga batik-batik. Sa watering troughs nila. Then Jacob separated the lambs and made the flocks face toward the street, and all the brown in the flock of Laban, and he put his own flocks by themselves. Sinegregate niya, or separated, and did not put them with Laban's flock. Inihiwalay niya yung kanya. Kaya nga, di ba, sabi natin noong una, strategic itong si Jacob, visionary, nag-iisip. Chine-check niya yung mga animals kung ano yung mga kanilang mga ways. Na pag-aralan niya to. Sarili niyang pag-aaral ito. Sarili niyang pagsasaliksik. And it came to pass, whenever stronger livestock conceived, that Jacob placed the rods before the eyes of the livestock in the gutters, that they might conceive among the rods. So, pag mayroong mga malalakas na mga flocks, may malakas doon sila umiinom, doon niya ilalagay yung mga strict na rod. Para pag iinom ngayon sila, makikita nila yung rod na strict, malakas sila. Pag nakabunti sila ng kapwa nila hayop, kapwa nila goat, or kapwa nila sheep, malakas, strong din yung kanilang mga anak. Yung mga kids, tsaka yung mga lambs, strong din. But when the flocks were feeble, pag mahina naman yung flock, he did not put them in. Pag mahina, pag sakitin, lambutin, no? So the feebler were Laban's, and the stronger Jacob's. Kaya yung mga flock, nakikita mo, yung mga malamya, malungkot, or mga payat, kay Laban. Yung mga matataba, tapos mga strict, kay Jacob. Thus the man became exceedingly prosperous, and had large flocks, female and male servants, and camels and donkeys. Hindi lang goats and sheep, meron pang camels and donkeys, meron pang female and male servants, kasi nga kailangang mag-alaga ng mga hayop. At saka aalagaan din yung mga bata, napakadaming bata. At kailangan nila ng taga-luto. Kaya kailangan. Genesis chapter 31. Now Jacob heard the words of Laban's sons, kasi may iba pang anak naman si Laban ng mga lalaki. Narinig ni Jacob, nakakarating, no? Kahit magbulungan sila, darating ang time, makakarating sa'yo yan. Naka-experience na kayo ng ganun, di ba? Na may nagbubulungan na tao. Kita mo may nagbubulungan. Pero after some time, kahit wala kang ginagawa, nakakarating sa'yo yung mga balita. Now Jacob heard the words of Laban's sons, saying, Jacob has taken away all that was our father's. Tinanggal na lahat ni Jacob, lahat ng sa tatay namin. Mahina na yung mga animals namin. Kinuha ni Jacob lahat. And from what was our father's, he has acquired all this wealth.
Kung hindi dahil sa tatay namin, hindi siya yayaman. Ano ba ang dala-dala niya dito? Mag-isa lang siya, di ba? Isa lang ang dangke niyang dala. Wala pang damit niya, mag-isa lang siya. Tapos ngayon, ang yaman-yaman na niya, mas mayaman pa siya sa amin. Inggit na naman ang namamayani sa mga tao. Imbis na mag-celebrate, I congratulate you, naging prosperous ka dahil nakakatulong kami sa iyo. At masaya kami. Imbis na ganon, inggit, natural na ugali ng tao, wickedness. Kung hindi dahil sa akin, mga ganong tao, kung hindi pa dahil sa amin, hindi ka pa yayaman, wicked people. Saan tayo kailangan mag-focus? Kay Almighty Father tayo mag-thank you. Hindi yung, kung di dahil sa akin, dahil inaangkin mo na? Arrogante ka boastful ka prideful ka Hindi dapat ganon. Dapat si Almighty Father, kaya nagkaroon siya ng ganyan mga blessings is because of the Almighty Father. Dahil kung hindi dahil kay Almighty Father, baliwala ang lahat. Ganon dapat tayo mag-isip. Kaya gatong hearts ng mga anak ni Laban because they were wicked. Tayo, ganun ba tayo? Yung mga tao ba na namimit ninyo, kundi dahil sa akin yan, hindi yan magkakaroon ng kotse, hindi dahil sa akin yan, hindi yan magiging ganyang mukhang tao, mukhang ano pa rin yan, kundi dahil wicked people. Kaya kung nasaan man tayo yung sa estado sa buhay natin, is because of the Almighty Father and not because of the people. Kasi yung mga tao gusto nila lagi utang na loob, utang na loob. Tantanan na yung utang na loob na yan. Dahil saan tayo kailangan magpasalamat kay Almighty Father, hindi sa mga tao, because people are inherently evil. Although we must forgive the people, because our Father said to love our brethren. Period. Walang love our brethren if they are this one or that one, but do not love them if they are... Hindi ganun, kundi love your brethren as you love yourself. Period. Walang extension, walang ibang salita na isinasama. Kung mabait sa'yo ang yung brother, mahalin mo siya. Kung hindi siya mabait, wag mo siyang mahalin. Hindi ganun, kundi love your brethren as you love yourself. Ibig sabihin, treat your brethren as you treat yourself. Kung mahal mo sarili mo, i-treat mo rin ng kapatid mo na parang ikaw, mahalin mo din. Ganun. Respeto mo sarili mo, respeto mo rin ang kapwa mo. Bakit? We are all created by the Almighty Father. Image and likeness of the Almighty Father. Kamukha natin yung tatay natin. Kaya pag tayo ay namintas or nanakit ng kapwa-tao natin, sinasaktan natin yung tatay natin because ang tao, image and the likeness of the Almighty Father. And Jesus died for all people. Genesis chapter 31 na tayo, no? So, yun ang sabi ng mga brothers ni Leah and Rachel or ng mga anak ni Laban. Verse 2, and Jacob saw the countenance of Laban. Nakita niya yung visage ni Laban. Nakita niya yung mukha ni Laban. Simangot. And indeed, it was not favorable toward him as before. Dati, laging nakangiti si Laban. Ngayon, simangot na si Laban. Nawala na yung mga animals ko. Simangot na siya. Kasalanan kasi niya, ayaw niyang palisin si Jacob. O hindi niya take accountability, no? Yung kanyang action na kaya nagkaganon dahil hindi mo pinaalis si
Jacob. Hindi naisip ni Laban yon. Dahil ang tao, naiisip lang niya lagi yung sarili niya, pride. Ako to, ako, puro ako. Ganun ang tao. Hindi niya naiisip ibang tao. Lahat tayo ganun. Verse 20, indeed, it was not favorable toward him as before. Then the Lord said to Jacob, return to the land of your fathers and to your family, and I will be with you. Umuwi ka na sa land ng iyong mga tatay at ng iyong pamilya, at ako ay sa iyo. Makakasama mo ako. So Jacob sent and called Rachel and Leah to the field to his flock. Nag-usap-usap na. Nagkaroon sila ng meeting. And said to them, I see your father's countenance. Nakita ko yung mukha ng tatay ninyo. That it is not favorable toward me as before. Iba na ang kanyang itsura. Simangot na siya sa akin. Dati, malayo pa lang, tingin niya sa akin, nakangiti na agad siya sa akin, kinakawayan na niya ako ngayon. Ngayon, tingin niya sa akin, simangot na siya. Galit siya sa akin. But the God of my father has been with me. Pero hindi ako matatakot. The God of my father has been with me. Kasama ko ang Diyos ng tatay ko, si Almighty Father. Kaya hindi ako matatakot. Tayo rin ganun. May mga taong galit sa atin. Bakit tayo matatakot? Kasi kasama natin si Almighty Father. Our Creator. Our real Father who is faithful to us and who wants what's best for us. And you know that with all my might I have served your father, sabi ni Jacob. I was faithful to your father. Hindi ko siya niloko, hindi ko siya inisahan. Siya iniisahan niya ako, pero ako seryoso ako makipag-deal sa kanya, diretso ako makipag-deal sa tatay mo niyo. Yet your father has deceived me. O, tinan mo, sa verse 7, yung tatay nyo, niloloko niya ako. And changed my wages 10 times. Kaya nga, ikaw, Leah, naging asawa kita, hindi naman kita dapat magiging asawa. Eh, bakit niya kagaganon? Si Rachel, ako nagtrabaho ng 7 years, ibinigay ka niya sa akin. Your father deceived me. And changed my wages 10 times. But God did not allow him to hurt me physically. Walang nakalagay na physically, pero ibig sabihin ng hurt dito, physically. Hindi niya ako physical na saktan. Dahil si Almighty Father, siya ang nagpo-protekta sa atin. Si Almighty Father, He's protecting us. And He said thus, the speckled shall be your wages, and then all the flocks bore speckled. And if he said thus, the streaked shall be your wages, then all the flocks bore streaked. Sabi niya, lahat daw ng mga batik-batik, yun ang sweldo ko. Ngayon, yung mga flocks, batik-batik. So, yun ang sweldo ko, kukunin ko yun eh. Yun ang usapan eh. Sabi niya, yung kung meron daw mga streaks, yung mga animals, yun ang sweldo ko. Kukunin ko yun. Sabi niya, usapan namin eh. Kung ano yung mga flocks na may streaks, yun ang akin. So ngayon, anong natira sa kanya? Eh sabi niya, usapan namin yun. Tapos ngayon, sisirain niya. Kaya ngayon, nakasimangot siya sa akin. Ba't siya ganon? Oo, walang nakasanagan na ba't siya ganon. Pero syempre, nagme-meeting sila kasama si Rachel at si Leah. Kasi tatay nila yon. So God has taken away the livestock of your father and given them to me. Tinanggalan siya ng livestock. Yung tatay nyo, tinanggalan ni Almighty Father ng livestock. Nasa akin na lahat. Yung mga streaked and speckled na mga flocks, nasa akin dahil binigay sa akin ni Almighty Father. And it happened at that time when the flocks conceived that I lifted my eyes and saw in a dream, and behold, the rams which leaped upon the flocks were streaked, speckled, and gray spotted.
Nakikipag-usap si Almighty Father sa dreams and visions, no? Lagi nating binabanggit, dreams and visions. Kung kinausap na kayo ni Almighty Father through dreams and visions, you're blessed. Hindi lahat ng tao kinakausap ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ through dreams and visions. Verse 11 of Genesis chapter 31. Then the angel of God spoke to me in a dream, angel of God, saying, Jacob, and said, Here I am. And he said, sabi ng angel of God, lift your eyes now and see all the rams which leap on the flocks are streaked, speckled, and gray-spotted, for I have seen all that Laban is doing to you. Nakita ko kung anong ginagawa ni Laban sa'yo. Injustices. Sabi ng angel of God. Kasi sino nagsasalita nito? The angel of God spoke to me in a dream. Sinong angel of God ito? Verse 13. I am the God of Bethel, where you anointed the pillar, and where you made a vow to me. Now arise, get out of this land, and return to the land of your family. Yun ang sabi ng angel of God kay Jacob. I am the God of Bethel. Balik ulit tayo, no? Kung bakit yung angel of God, sinasabi niya, I am the God of Bethel. Alam natin na itong si angel of God, ito rin yung na-meet ni Abraham, no? Na mga 3 men, yung isang men na iwan kay Abraham and was talking to Abraham, and then the 2 angels went to Sodom to save Lot. Yung angel of God, anong sabi ni Jesus? John chapter 10 verse 30, I and my Father are one. Hindi sila iisa, na isa lang talaga, kundi singleness of heart. Isa lang ang goal, isa lang ang prinsipyo, mapagmahal. Pareho sila ni Almighty Father. Kung anong ugali ni Almighty Father, ganun din ugali ni Jesus Christ, the commander of the army of the Almighty Father. Kung anong decision ni Almighty Father, susundin ni Jesus Christ. Kaya nga, sabi ni Jesus, John chapter 10 verse 30, I and my Father are one. Kaya tayo, we are also one with Jesus Christ, and so we are one with our Father. Ha? Dito sa John chapter 17 verse 23 up to 25, sabi ni Jesus, I in them and you in me, that they may be made perfect in one. Kausap ni Jesus si Almighty Father, meaning magkaiba si Almighty Father kay Jesus. Nagpe-pray si Jesus kay Almighty Father. I in them, ako sa kanila, at you, God, my God, you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me. Ikaw, Almighty Father, nagpadala sa akin. So, magkaiba sila. Kaya, kung ano man yung itinuturo ng isang religion ba yun, or organization, na iisa lang daw si Almighty Father, at saka si Jesus Christ, na isa lang talaga, no. Magkaiba sila. It's a singleness of heart. Kaya nga nagpe-pray si Jesus Christ kay Almighty Father, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Mahal mo sila, gaya ng pagmamahal mo sa akin. Sabi ni Jesus Christ. Hindi sinabi ni Jesus Christ, mahal mo ako, mas mahal mo ako sa kanila. Hindi.
inile-level tayo ni Jesus Christ sa Kanya. Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, kung nasaan ako, Father. Desire ko na makasama ko sila kung saan ako dadalhin mo. That you gave me may be with me where I am, kung saan ako. That they may behold my glory which you have given me. Para magkaroon din sila ng gloriousness, gaya ng ibinigay mo sa akin na gloriousness, sabi ni Jesus kay Almighty Father. For you loved me before the foundation of the world. Sabi ni Jesus, mahal mo na ako bago pa man gawin itong mundo na to, Almighty Father. Sabi ni Jesus. Very humble si Jesus. O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and these have known that you sent me. So magkaiba si Almighty Father, magkaiba si Jesus Christ, but they have the singleness of heart. At si Jesus Christ, buhay na siya bago pa man gawin itong mundo na to, and therefore, Jesus is also God because Jesus also forgives sins. Ngayon may isang religion na hindi nila ina-acknowledge si Jesus ay isang God. False prophets yung mga yon, false teachers. Ang daming proof dito sa Bible, hindi na nakikita. Ba't hindi na nakikita? John chapter 17 verse 21. That they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they may also may be one in us, that the world may believe that you sent me. No? Na si Jesus Christ, that they all, maybe na tayong lahat ng mga followers of Jesus Christ, maging iisa tayo. As you, Father, are in me, ikaw, Almighty Father, nasa sa akin ka. You are in me. And I in you. Ibig sabihin, kaisa mo ako, kaisa kita. That they also may be one in us, nang sa ganun maging kaisa natin sila. Singleness of heart. Naintindihan na natin. Napakabait ni Jesus Christ. Napakabait ng tatay natin. Tingnan nyo. Nandito na naman tayo sa Genesis chapter 31. Bakit napunta na naman tayo sa ibang chapter at ibang verse? Napunta tayo sa John. It's because of the angel of God. Sino tong angel of God na to? Sagutin ninyo ako. Na nagsasabi na I am the God of Bethel. Lift your eyes now and see all the rams which leap on the flocks are streaked, speckled and gray spotted, for I have seen all that Laban is doing to you. I am the God of Bethel. Kaisa ni Almighty Father, si Jesus Christ. Pero magkaiba sila. No? Ulit-ulitin ko yon. Kasi nga yung mga oneness, ganun ang turo, na iisa lang daw, na di ko alam kung anong concept nila no? Mali yun. For I am the God of Bethel, where you anointed the pillar, and where you made a vow to me. Now arise, get out of this land, and return to the land of your family. So, example na naman, si Jacob, umalis siya sa kanyang lugar, nagpunta siya sa ibang lugar, and then God made him prosperous. Tayo, galing na tayo sa tatay natin, ilagay tayo sa ibang lugar, nandito tayo ngayon sa mundo.
At nasa sa atin na kung paano tayo mabubuhay dito sa mundo, but we have the guidance of the Holy Spirit. We have our Father, and He will never leave us nor forsake us, and we have Jesus Christ. And time will come na pababalikin tayo kung saan tayo galing. Pababalikin tayo sa ating real family. Nakikita niyo na? Hindi pa rin. We are sojourners of this world. We are not of this world. Kaya nga sabi ni Almighty Father, come out of her, my people. We are the people of the Almighty Father, the followers of Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.